Hello ka-trade! Dito sa video na to, magla-live forex trading na naman tayo. So, gamit ang pre-signals ng XM, titingin tayo doon ng mga signals, tapos mag-actual trade tayo. Pero bago yon, i-review muna natin yung mga trades natin kahapon kasi natapos na yung ibang trades natin. Titingnan natin yung mga nag-win, titingnan natin yung mga nag-loss para malaman natin, makita natin kung paano nag-win yung trade natin at paano naman na-loss yung trade natin. Okay, so kung makita natin, iisang trade na lang yung natira dito. Itong AUD CHF at positive naman ito. So dito tayo sa account history, makita natin yung trade natin kahapon ay 4, tapos may natira pang 7 nung may natirang 3 nung Friday. Kaya 7 yung total trades natin kahapon. So ngayon ay isa na lang yung natira. So 6 yung natapos na trade natin ngayon. So, simula dito sa USD CAD, GBP CAD, GBP CHF, USD GPY, AUD USD, Euro GPY. So, yun yung 6 na trades na natapos ngayong araw. Okay, so, 3 yung nag-win, 3 naman yung nag-loss. Okay, so ngayon, titingnan natin yan, i-review natin yan kung paano nag-win, paano nag-loss. Pero kwentahin muna natin yung wins natin, tapos i-minus natin yung loss natin, yung pera, kung may kita ba tayo. Okay, so nag-win tayo ng 52.41 US dollar sa USD CAD, pero nag-loss naman tayo ng 39.9 US dollar sa GBP CAD. Tapos nag-loss ulit ng 46.39. Tapos nag-win naman ng 51.2. Tapos nag-win ulit ng 51.27, tapos nag-loss naman ulit ng 32.68. So, kumita tayo ngayong araw sa mga trades natin nung nakaraan, total na kinita natin ay 35.91 US dollar. So, okay na, malaki-laki yung positive natin ngayong araw. So, sana yung mga trades natin na gagawin mamaya, maraming wins tayo bukas, kaya abangan nyo. Okay? So, ganun lang naman, kung mapansin nyo, makita nyo na yung mga wins natin ay 50 plus US dollar. Yung mga loss natin ay mas mababa sa 50. Yun yung importante, mas malaki yung win kaysa sa loss. Kasi tulad ito, 3 win, 3 loss, pero may kita pa rin tayo na 35.9 US dollar. Okay, so unahin natin itong USD CAD. So, tingnan natin yung screenshot natin sa signal dito sa USD CAD. USD CAD. So, ito yung USD CAD, 60 minutes, nag-sell tayo dito. USD CAD, 60 minutes, nag-sell tayo. Hanapin natin dito yung USD CAD. So, hahaba itong video natin, gawa ng magre-review pa tayo. Importante kasi ito para makita natin kung paano nag-win yung trade natin. Tapos mamaya, maghanap pa tayo ng signals, tapos magla-live trading pa tayo. Kaya mahaba-haba itong video natin. Pero dito sa video na to, makikita nyo talaga kung paano maghanap ng trades at paano mag-open ng trades. So, nag-sell tayo dito. Hour 1 time frame, 60-minute time frame. So, ito yung pattern na yon. Ayan, guhitan natin ng trend line. Ito yung pattern ng nakita natin dito sa signal. Tapos nagkaroon sa ng sell signal. Ayan, dito banda. Dito banda, nag-sell tayo dyan. So, pagka-sell natin, diretso, pababa, tinamaan na yung take profit natin. Kaya ang ganda, diretso pababa yung trade natin sa USD CAD. Kung titingnan natin kung bakit, so makita natin yung trend, yung takbo ng market, or yung trend mula dito, talagang pababa. Downtrend talaga. Tingnan natin sa OR4, makita natin, downtrend talaga siya. Day 1, talagang yung trend ay pababa. Okay, kaya nasabayan natin yung sell, nakuha natin yung sell. Sa GBP CAD naman, tingnan natin sa GBP CAD. So, nag-buy tayo dito sa 60 minutes. GBP CAD, tingnan natin. Hour 1, tingnan natin yung pattern. So, ito yung pattern na yon. Trend line. Ito yung trend line. So,
downtrend siya. Kaso yung down channel na ito, itong channel na ito ay pababa pero na-break na siya. Tumaas kaya nag-buy tayo. Tingnan natin ha. GBP CAD, nag-buy tayo. Oh, paano nag-loss? So, dito tayo banda nag-buy. Dito na tayo banda nag-buy. Yan, dito tayo banda nag-buy dyan. Tapos yung nilagay nating stop loss ay dito lang siguro banda yon. Ayan, tinamaan yung stop loss natin kaya na-close yung trade. Yung take profit natin ay dito banda nilagay natin. Pero tumaas na yung market hanggang dito sana pero di naabot yung target natin. So sayang din itong trade dito, nag-profit na sana pero hindi lang inabot yung target natin. Kung titingnan natin sa day 1, R4, so makita naman natin na hindi naman gaanong kalakas yung trend sa R4 kasi nga bumawi na siya. Ito, kitang-kita pala natin dito sa R4 yan. Itong channel to, ang lakas ng trend pababa. So talagang kumontra tayo sa trend kaya na-loss tayo sa trade na ito. Dito naman tayo sa GBP CHF. GBP CHF. GBP CHF. So R4 nag-buy tayo sa R4. Tingnan natin, GBP CHF R4. So marami-rami tayong i-review ngayon kasi marami tayong trades eh. 6 ito eh. So kung gusto niyo i-skip itong pagre-review natin para makadiretso na kayo doon sa actual na pagtitrade, i-forward nyo lang yung video natin. Para ma-skip nyo na to. Para doon na kayo sa maghanap na tayo ng signals tapos magti-trade na tayo. So R4, ito yung pattern na yon. R4. So ito yung pattern na yon, R4. Tapos nag-buy tayo dito. Dito banda. Ayan, so dito tayo banda nag-buy. Lagyan ko ng linya. Ayan. So pag-buy natin, talagang bumalik sa pababa, dumiretso dito. Tinamaan yung stop loss natin. Pero pabalik na rin sana siya sa taas. Pag chinek natin yung day 1, clear ko lang yung template. Day 1, R4. So, maganda sana yung buy natin dito kasi makita natin dito sa R4. Ayan. Lalong-lalo na dito sa R1 na itong level na ito ay talagang support level yan. Ang masama lang doon, ito yung tinatawag na stop hunt lang tayo. Tinamaan lang yung stop loss natin, makita natin, lumusot dito, pero dumiretso na sa pataas. So, sayang din, di ba? Tinamaan lang yung stop loss natin. Kaya, sayang yung trade na yan. Win rin sana yan, inabot lang tayo ng stop loss. Okay, so kahit talo yung dalawang GBP natin, pero magandang trade yung ginawa natin dyan. Hindi tayo nang hinayang kasi makita natin yung market, talagang direction kung saan tayo nag-trade. Nag-buy tayo. So dito naman tayo sa USD GPY. USD GPY, so dito ay nag-sell tayo. Hour 4. USD GPY, hour 4. So nag-sell tayo dito. So ito yung pattern niya, rising wedge. Ayan. So parang pag ganyan, tapos nag-break. Ayan, makita natin. Ito yung pattern niya, tapos nag-break yung candle, lulusot na dito sa linya. Kaya yung signal niya, nag-signal siya ng sell. Okay, kaya nag-trade tayo dyan at ang ganda ng trade natin, talagang lusot talaga siya pababa. So, diretsong-diretso talaga. Kung sa day 1 naman, titingnan natin. So, dito sa level na to, itong, ito makita mo yung linya na yan. So, parang resistance level na yan. Ayan. So, kung makita rin natin sa hour 1, ito yung trade natin nung nakita natin to, kaya tayo nag-trade. Itong resistance level na ito, lumusot na siya. Dito na tayo nag-sell banda, lumusot na siya sa resistance level na yan. Kaya kinuha natin yung trade dyan sa USD GPY. So, dito tayo banda nag-sell dyan, oh. So, nag-breakout na siya sa itong indicator natin, resistance level. Ibig sabihin ng resistance level, yan yung mga inabot lang, yung mga important level na binalik ka ng market, tapos hanggang doon lang siya, babalik na naman ulit. So, halimbawa, ito, tumaas pero hanggang dito lang, bumagsak na naman.
So makita mo rin dito, tumaas, tapos bumagsak dito, tapos bumalik ulit. Bumagsak dito, tumaas ulit. Pero ito, lumusot na siya, so dumiretso na sa pababa. So magandang trade yan, AUD USD. AUD USD. So, tingnan natin kung anong trade natin dito. So, R1 yata yung trade natin. R1 to, 60 minutes. Tingnan natin. AUD USD R1. So, yung pattern ay head and shoulder, inverse head and shoulder. So, ito yung pattern na yun, na ginuhit niya. Parang paganyan lang, parang support and resistance lang. Pero dito tayo nag-buy. Itong candle na ito. Ito. So, dito banda tayo nag-buy. At pag-buy natin dyan, bumagsak siya ng konti pero hindi nabot yung stop loss natin. Dito yata nakalagay yung stop loss natin kaya hindi na-hit yung stop loss natin. Okay? Pagtapos nun, diretso na siya pataas. So, napakaganda kasi. Parang nagre-ranging kasi ito eh. Lagyan natin ng shape. So, parang ranging yan sa level na yan. Makita natin. Lagyan natin ng shape. Yan. Tapos, lumusot na siya. Lumabas na siya sa zone. Itong range zone. So, diretso na siya pataas. Okay, so maganda yung trade natin na yan. At makita natin sa day 1, talagang yung trend ay uptrend. Talagang kita mo naman mula dito pataas oh. Talagang up na up yung trend. Yan. Sa R4, talagang mula dito, dire-diretso pataas. So, kung nag-buy ka dyan sa mga pullback, yung pagbagsak buy, so, kuha mo yung mga trades na yan. Sa Euro GPY naman, nag-loss naman tayo. So, tingnan natin kung ano yung trade natin dito. Euro GPY, so tayo ay nag-buy tayo dito. R4 yung time frame. So, hanapin natin dito yung Euro GPY, R4. So, ito, ang signal ay ganito. Zigzag. Tapos, so, ayun, so, dito tayo nag-buy. Dito tayo sa level na to. Lagyan natin ng arrow. Dito tayo banda nag-buy. So, pag buy natin, ilagyan natin yung stop loss natin dito. So, hindi siya tumaas diretso sa pababa. Kaya hindi na-hit yung stop loss natin. Kung titignan natin, maganda naman yung trade natin dahil yung trend ay talagang pataas. Day 1, R4. Ayan, so, nabasag lang talaga. Nag-reverse na lang talaga yung trend. So, makita natin dito sa R1. So, makita natin yung zigzag. Hindi na siya zigzag na pataas. So, bumaliktad na siya. Ayan, gumawa na ng bundok. Nagsisimula na siya pababa. So, inabot tayo ng reverse. Okay, so, yun. So, check muna natin yung minarkahan natin kahapon na mga high quality signals na nilagyan natin ng 90%. So, ito yung listahan ng mga signals natin kahapon. Ang GBP CAD, nilagyan natin ng 90%. So, tingnan natin kung nag-win ba yung GBP CAD natin. So, nag-loss yung trade natin sa GBP CAD. Tapos, ito namang AUD CHF saka AUD USD. AUD USD. So, nag-win naman. Nilagyan natin ng 90%. Ang AUD CHF hindi pa tapos pero nag-win. So, yung minarkahan natin ng 90%, dalawang win, isang loss. Okay, so, maganda yung pattern na yon. So, tingnan natin yung balik ulit tayo sa AUD, mga AUD pattern. So, ito, breakout, AUD USD. Ayan, so, di natin makita. So, tuloy na tayo. Magla-live trading na tayo. Okay, so, napakadali lang naman. So, bago pala tayo mag-live trading, iniimbitahin ko kayong sumali sa Forex and Stock Market Trading Philippines group natin. So, dito, maraming members dito. Nasa 90,000 na. Maraming mga Pinoy dito na traders. So, sumali kayo dito at mag-post kayo dito ng mga analysis ninyo. So, dito sa analysis, yung mga gamit yung indicator, yung mga signal na nakukuha nyo, i-post nyo dito yung mga picture kasi wala namang tama o mali dyan eh. Walang nakakaalam kung anong mangyari. Kahit gano'ng kaganda yung signal mo, pwede pa rin mag-loss dyan. Kaya marami rin ditong nagmamagaling na mali yung signal mo. Pero ang totoo talaga, walang nakakaalam. Walang tama o mali sa analysis, sa signal. Kasi yan ay parang prediction lang ba? Hindi pa yan 100% na tatama talaga. So walang magaling dito. Kaya huwag kayong mahiyang mag-post dito. Ang importante doon ay makikita natin, makakapili rin tayo dito at makakatulong tayo sa isa't isa. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa website ng XM para titingin tayo ng mga signals para mag-open tayo ng trade. Okay. So,
Dito ay libre lang to, wala tayong babayaran basta may account tayo sa XM at may real account tayo at nagtitrade tayo sa XM. Punta lang kayo dito sa Research and Education tapos dito sa Trade Ideas. Okay, so ngayon bibilisan ko lang yung pag-a-analyze ng signals para mabilis matapos tong video natin. So kung paano gamitin itong mga signals na to, paano maghanap ng signals. Meron akong video tutorial na dito sa baba, panoorin niyo kung paano gamitin ito. Kasi dito pwede tayong magdagdag ng maraming currency pairs. So dito sa signal na to, napakalaking tulong nito, lalong-lalo na kapag busy ka. So ang dami mong oras na matitipid kasi automatic na siyang nag-a-analyze. So isipin mo naman, so ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. So 20 currency pairs yung nilagay ko dito. Isipin mo naman kung isa-isa mo silang guguhitan ng mga linyang ganyan. So maubos yung oras mo. So dito mamimili na lang tayo kasi automatic nang nagguguhit yan ng mga patterns. Tapos pipiliin lang natin yung mga high quality signals. So dalawa yung signal providers dito. Ang auto chartist, ang titingnan natin ay yung quality, dapat high quality. Tapos doon naman sa analyzer, yung titingnan natin yung signal strength, dapat mataas yung signal strength. At least 7 out of 10 bars or 70%. Okay, so ngayon simulan na tayo. Ang gagawin ko ay kukuha muna ako ng notepad para dito ko ilista yung mga mapipili kong signal. Kasi pag napili ko dito, hindi ibig sabihin na iti-trade ko na agad. So, i-verify ko pa muna yon dito sa MetaTrader ko, i-analyze ko muna, pipilian ko muna ulit. So, pipiliin ko lang yung pinakamaganda sa lahat ng maganda para kahit papano mataas yung win rate natin. Mapili natin yung magagandang trades. So, simulan natin sa Euro NCD. So, tulad dito, ang signal ay 80% ang quality. So, ililista ko na to. Euro NCD. So, ito ay 15 minutes time frame. Or M15. Yung pattern ay flag. Yan. So, screenshot ko lang din ito. Yan. Okay? So, ganun lang. Kapag green yung quality, so, ilista nyo. Tapos, diretso lang kayo kasi marami itong signals na titingnan natin. So, ngayon, diretso na ako. Ipo-forward ko itong video natin. Okay? So, hindi ko na pala ipo-forward kasi ipapaliwanag ko isa-isa. So, bibilisan ko na lang yung pagpili. So, ito naman ay 70% Euro GPY. Ito naman ay buy. Nakalagay dyan bullish. So, ibig sabihin buy. Itong Euro NCD, bullish din. So, buy rin to, buy. Euro NCD, buy. So, ang time frame nitong Euro GPY ay 60 minutes. So, hour 1 yan. Tapos, channel down. Yung pattern niya. Okay, so, screenshot ko lang. Tapos, tuloy na tayo. Euro GPY. So, meron din siyang signal sa 30 minutes. So, dito tayo sa page 2. Tapos na natin tingnan yung page 1. Euro GPY. So, ayan. Bilisan lang natin. Titingnan lang natin yung quality. Dapat green. At least 70%. So, makita natin yung mga signals ngayon. August 18. So, ito yung mga signals ngayong araw. Ito naman ay EUD GPY. 7 bars out of 10. So, 70%. So, makita natin, dalawang GPY na tayo. At puro buy yung signal niya. So, clue rin to, clue. Na posibleng magandang mag-buy or i-sell yung GPY. Kasi kapag mahina yung GPY, so, ibig sabihin, dapat yung pares niya na nasa taas, tapos yung GPY ay nandito sa huli, tapos mahina yung GPY, tataas yung market. Tataas. Okay? Kapag malakas naman yung GPY, so bababa naman, matatalo naman niya yung nandito sa harapan. Example, ito, AUD GPY. So, ipaliwanag ko lang para mas maintindihan natin, mas klaro. So, ang AUD, ito yung base currency. Ang GPY naman ay yung quote currency. So, dalawa yan sila naglalaban. AUD at GPY. Kung sinong malakas sa kanila, yun yung mananalo. So, parang yung
uptrend, yun yung bullish, yung downtrend, yun yung bearish. So, parang naglalaban lang yung bull tsaka bear kung sino yung mananalo. So, halimbawa, malakas yung EUD kontra sa GPY. So, yung presyo ng market ay tataas kasi mas malakas itong nasa harapan. So, ibig sabihin, buy sa EUD, sell sa GPY. Okay, mahina yung GPY. Pero kapag ang EUD ay mahina, mas malakas yung GPY, so tatalunin niya yung EUD, so pabagsak yung takbo ng market niyan. So, basta't yung nasa una, malakas yon, so pataas yon. Kapag yung nasa pangalawa, mas malakas, so pababa yun. Kasi merong indicator na nagtitrace ng sinong pinakamalakas na currency pair, yung EUD, USD, Euro, mga ganun. Kung sinong pinakamalakas sa currency pair sa araw or sa ngayon, parang ganun. May indicator nun. Ang tawag doon ay currency strength meter. Ilagay ko rin yung link dito sa video description kung gusto nyo gamitin. Okay. So, buy rectangle pattern. So, screenshot natin ito. EUD GPY, Euro NCD, Euro EUD. So, ito naman ay EUD GPY pa rin. Okay, so, page 3 na tayo. GBP CAD. So, ito, napakagandang signal ito. So, ito yung parang kahapon, nilista natin na 90%. Kasi ito, green na green, 90%. 9 out of 10. Tapos, initial trend, talagang 100%. So, makita mo dito banda, green na green ba? So, magandang signal yan. Tingnan natin. Abangan nyo bukas kung matrade natin ito, kung mag-win ba itong signal na ito. Ito ay hour 4. Sell. Pattern ay channel down. So, lagyan natin ng marka na 90% yung win rate. So, kapag kasi maganda yung result natin sa mga ganitong signal na green lahat, yung quality, yung initial trend, uniformity, clarity. So, kapag maganda yung result natin, so next time, mga ganitong trade na yung hanapin natin. Siyempre, mas mataas yung win rate ito. So, mga ganitong trade na yung hanapin natin sa susunod. So, ngayon, kailangan mo natin i-trade, tingnan muna natin, obserbahan muna natin kung ano yung maging resulta. Tulad nito, 90% din yung quality dito sa Euro GPY, sa hour 1. So, buy yung signal niya. Ayan. So, dalawa na yung signal sa Euro GPY. Magkaiba sila ng pattern kaysa kanina. R1, buy. Ito ay flag. Screenshot natin. So, sa GBP CAD, tingnan ko lang ulit. Screenshot mo natin yun. Okay. Ayan. So, napakadaming signal sa Euro GPY. Oh. May 15 minutes. May hour 1. So, marka na rin natin to yung Euro GPY 90%. Maraming signal na binibigay dyan na buy So, dito tayo sa, saan ba tayo? So, sa page 4 na tayo, page 4. August 18 pa rin ito, kaya titingnan natin to. USD GPY, nag-buy signal siya, kaso, ang channel ay pababa, tapos yung take profit niya ay kaunting-kaunti lang. So, mas kunti lang yung target natin, tapos ang haba ng stop loss pag nag-buy tayo dyan. So, hindi natin isasama yan. Hanap tayo ng maganda yung setup ng take profit at saka stop loss natin. So, ito ay trading central kasi yung time frame nito ay daily kaya hindi natin isasama yan. Yung mga signal ng trading central. Kasi puro hour 1 yan pang matagalang trade yan So, ang hahanapin natin yung mga hour 1, hour 4, M30, mga ganong signal. Ito, page 5 na tayo at yan, mga trading signal, trading central pa rin ito. Yung mga signal dito. So, ang maganda tingnan dito, yung signal na binibigay ng auto chartist saka nung analyzer. Maganda yung mga signals na binibigay nila. So, page 5, page 6 tayo. Ito, August 18 pa rin ito. Ito ay GBP-USD, nag-buy signal siya. Kaninang umaga siguro to, pero inabot na yung take profit. So, huli na tayo dyan. 70% yung quality ng signal na binigay niya. Ito naman ay AUD-GPY. 70% sell signal. So, magka-kontra na. Meron tayong AUD-GPY dito na buy, pero ngayon meron
Meron tayong AUD GPY naman na sell. Ito naman ay hour 4 naman ito. So, ililista natin ito para mapilian natin kung alin yung tama dyan, yung buy ba or sell. Hour 4, sell, rising wedge. Screenshot natin. Euro GBP, 70%. So, ililista natin yan. Euro GBP, hour 4, sell, channel up. So, mamaya, abangan nyo kasi i-review natin yan. Pipilian natin yan kung ano yung, alin yung maganda dyan i-trade. So, sa ngayon, ililista lang muna natin yung mga high quality signal, at least 70% or 7 bars out of 10. So, ito Euro NCD. Hour 4, sell. Pero kung titingnan natin, talagang magsisell ba tayo dito? Talagang yung trend ay talagang diretso pataas. So, dyan pa lang, pag tinignan natin, so wag na tayong kumontra kasi ang takbo ay pataas. Bakit tayo kukontra? Magsisell tayo. Hindi pwede, dapat mag-buy lang tayo. Para, kahit pa paano, mataas yung chance. So, ito naman, may buy signal, sell signal pala yung binigay. Kasi nga, uptrend din ito. So, paano ka magsisell dito? Saka dito yung binigay niyang sell signal, pero yung take profit ay dito sa taas. So, parang mali, hindi tugma yung binigay na signal dito sa GBP NCD. So, ito meron tayo dito ng GBP AUD, pero ito ay August 17 pa. So, hindi natin isasama ito kasi ang titingnan natin ay ngayon lang, August 18. So, ito na yung mga signals na nakalap natin. So, ang gagawin natin ngayon ay i-verify natin or i-analyze natin ulit. Pipilian natin yan kung ano yung iti-trade natin dyan. Okay, so, itabi ko lang itong dalawang Euro GPY. Tapos, itong dalawang AUD GPY, itabi ko rin. Okay, so yan. So, unahin natin yung Euro NCD. Itabi ko rin itong Euro para tabi-tabi yung tatlong Euro. Yan. Yan. Okay, so Euro NCD. Check natin kung pwede ba tayong mag-trade dyan. Euro NCD. Nasaan na yun? Magpakita ka na, Euro NCD. So, kahapon pala ulit, kumita tayo ng 35.9 US dollar. Kung natapos itong AUD CHF, mas malaki yung kikitain natin kasi ito positive na ito eh. So, kung natapos din ito ngayon, so tapos nag-win, so nasa $80 sana yung profit natin. Pero hindi pa tapos. Bukas, paniguradong tapos na yan. Kaya abangan nyo kung mag-win ba yan or mag-loss. So, dito sa Euro NCD M15 time frame, tingnan natin yung pattern or yung signal na binigay niya. So, flag. So, idodrawing natin dito sa MT4 natin para makita natin yung itsura ng binigay niyang signal. So, flag. Flag daw itong pattern ito. So, bakit flag? So, parang ito daw yung tela na flag. Tapos, ito naman halimbawa yung flag pull. Yan. Ito naman yung pull. Diba? Or yung bakal, or yung poste. Ito naman yung bandera. So, kaya flag yun daw yung pattern na yan. So, ang binigay niya ditong signal ay sell. Okay, so kung mag-sell tayo dyan, ilalagay natin yung take profit natin yan. So, pwede dito banda kasi ito inabot niya. Importante ilagay natin yung take profit natin sa inabot niya. So, pwedeng dito, pwede rin dito. Tapos, yung stop loss niya dyan, ay ilalagay natin dito sa taas. Yan. So, yun yung, ilagay natin yung stop loss sa hindi niya inabot. So, dito. So, kung mag-sell tayo dyan, yung stop loss natin ay 50 pips. Yung take profit naman natin, kung hanggang dito ay 80 pips. So, napakaganda ng risk-reward ratio. Mas malaki yung target natin kaysa stop loss. So, ngayon, i-double check lang natin sa higher time frame kung maganda ba talaga mag-sell dito sa Euro NCD. Tingnan natin sa M30, sa hour 1. So, dito makita natin sa M30, makita mo naman yung trend talagang pataas. Hour 1, talagang pataas yung trend, oh. Hour 4. So, maghahanap lang tayo ng clue na magre-reverse siya konti. Parang ganito hanggang dito siya. Tapos, bumalik pababa.
para mag-win yung trade natin. So, dito tayo sa day 1, titingin tayo ng clue kung bakit tayo magsisell dito, kung magre-reverse na ba siya. So, kung titingnan natin, dito banda sa level na to, ayan, lagyan natin ng shape ayan. Dito sa level na to, pwede siyang tawagin nating resistance. Bakit? Ito, makita mo dito banda, na tumaas yung market hanggang dito, bumagsak, tumaas hanggang dito, bumagsak, tumaas hanggang dito, bumagsak, tumaas hanggang dito, tapos bumagsak. So siguro ngayon, posible rin na tumaas hanggang dito ngayon, posible siyang bumagsak ulit. Ayan, so nandyan yan sa level na yan, yung ginuhit natin na blue. Balik tayo sa M15. So, ibig sabihin, pwede nating i-trade natin ito. Itong, ano ba to? Euro NCD. So, i-rate ko muna ito kasi hindi pa naman natin iti-trade yan. Marami pa tayong pagpipilian. I-rate ko muna yan ng 1 to 10 kung ilan yung ratings ko. So, dito, i-rate ko ng 8 out of 10. Okay? Kasi maya iti-trade natin yung mga high ratings naman. Yung tayo naman yung nagre-rate. Kanina, namili tayo ng mga signals na nag-rate yung indicator or yung software or yung signal provider ng XM. Pero dito, tayo naman yung magre-rate sa mga signals na nakalap natin. So, dito naman tayo sa Euro GPY sa hour 1 tayo. Euro GPY hour 1. So, i-replace ko lang yung template ko para matanggal ko yung mga drawing ko dyan. So, ayan. Ito na yun. Hour 1. So, tingnan natin yung pattern. Yung signal na binigay sa Euro GPY. So, ito ay buy signal, channel down. So, channel down. So, ito yon. Ito yung pattern na yun. Mula dito. So, yun yung channel niya. Ayan. Ayan. So, buy signal yung binigay niya dito. Ayan. Ayan. Tapos, nag-signal siya ng buy dito na posibleng babalik dyan. So, halimbawa, nag-buy tayo dito. Yung stop loss natin, pwede natin ilagay dito. At least, sa hindi niya inabot. Ito, lagpas. Kasi, importante yan na ilagay natin sa hindi inabot. Kasi tulad ng trade natin kanina sa GBP CAD ba yun, na inabot lang yung stop loss natin. Nag-buy tayo, inabot, bumaba lang siya, inabot yung stop loss natin, tapos tumaas ulit. Kaya, importante na pahingahin natin, lagyan natin ng distansya. Kasi posibleng babalik pa yan dito hanggang dito. Pag nilagay mo dyan, pwedeng abutin niya yan dito, tapos tataas ulit. So, importante na distansyahan mo siya. Yan stop loss. So, pag nag-buy tayo dyan, kahit dito yung take profit natin, okay na, mas malaki na yung take profit natin. Ayan, 46 pips, stop loss ay 38 pips. So, ang tanong na lang kung pwede ba tayong mag-buy dyan kasi makita naman natin yung channel ay pababa. So, tingnan natin sa higher time frame, sa hour 4. So, makita na natin itong level na ito. Itong indicator ko, naglagay siya ng support level. Itong kulay blue ito na linya. Yan. So, lagyan din natin yan ng shape para makita natin mas malinaw. So, dito banda, naglagay siya ng level na support level or importanteng level na ito resistance at ngayon ay nagiging support. At makita na natin sa candle na ito, uy, 40! So, ito na naman yung baby ko. Ayan, makulitingin sa camera. Ayan, balik. Alis ka na, lakad. Tapos, makita natin yung candle na ito, sinubukan niyang lumusot sa level na to, pero tinulak siya pataas. So, parang hammer na siya. Hammer yung pattern ng candle na yan, na sinubukan niyang bumagsak, pero tinulak siya pataas. Kaya posibleng diretsyon na yan pataas. Pag chinek natin sa day 1, makita din natin yung trend. Talagang mula dito hanggang dun, sa taas ay talagang uptrend. Kaya dito, kung mag-sell ka dito, tagilid tayo dito. Kasi kontra tayo sa trend, pataas, dapat buy tayo. Tapos, may level dito ng support and resistance. Meron pa ditong hammer na pattern na tinulak siya pataas. Kaya para sa akin, i-cross ka na agad itong signal ito ay buy. Buy pala itong signal na ito, buy. Okay, so, mali. Kasi akala ko sell. So, itong sell na signal na ito, Euro GPY, dalawa kasi ito eh. Buy parehas. Euro GPY, buy. Okay, so, kung buy, so yun nga, makita natin, napakagandang clue natin ito. Talagang tinulak siya pataas, kaya magandang buy ito.
Kung sa trend din, pataas yung trend, kaya magandang buy ito. So, nagkamali ako, akala ko sell. Okay, so buy. Buy tayo dito. So, ito, i-rate ko ito ng, kasi sunod tayo sa trend sa day 1, tapos meron pang hammer candle pattern sa hour 4, kaya i-rate ko ito ng 9. So, ngayon, meron pa isang signal sa Euro GPY. Tingnan natin yon. Dalawa kasi yung binigyan ng signal dito sa Euro GPY eh. Euro GPY. Euro GPY hour 1. Yan. So, i-replace ko lang yung template ko para matanggal yung drawing ko. So, ito rin yun. Ito yung signal na binigay niya. Channel down naman. Channel down. Ayan. Channel down. Yan yung channel niya. Tapos, yung channel niya ay binasag na nitong candle na ito, lumusot na pataas. Kaya nagbigay siya ng buy signal. So, nakita naman natin kanina, nasa hour 4, meron tayo ditong level, support and resistance level, tapos after rin sa day 1. Kaya okay. Okay tayo dito sa Euro GPY, i-rate natin yan ng 9. So, mamaya titingnan natin kung matrade ba natin yan. So, dito naman tayo sa Euro GBP. Sa hour 4 naman tayo. Euro GBP, hour 4. So, replace na natin yung template. Tingnan natin yung signal dito sa Euro GBP. Yan, Euro GBP, hour 4. Channel up, tapos sell yung signal niya. So, ito yung channel. Yan, channel up. So, sell yung signal niya. So, pag nag-sell tayo dito, yung stop loss natin ay dito. Siyempre, sa taas nitong itong candle na ito, itong buntot na to. So yung take profit naman natin, pwede natin ilagay dito, pwede rin dito sa baba. So, pag nilagay natin dito, yung take profit natin ay 34 pips, stop loss naman natin ay 36. So, mas malaki yung stop loss natin ng konti, kaya pwede natin i-adjust yan kahit hanggang dito yung take profit natin. So, pag ganyan, so 49 yung take profit natin, stop loss natin ay 35. So, mas malaki yung target natin pag nag-sell tayo dyan. So, okay yan. So, ang tanong, check natin ngayon kung maganda ba mag-sell dito. So, double check natin para di tayo magkamali ulit. So, sell yung signal dito sa Euro GBP. Okay. So, check natin sa day 1. So, dito sa day 1, so, makita natin na dito banda, itong level na ito, so, parang nagre-ranging na sa dito banda. So, wala na siyang trend ba? Wala na siyang yung diretso pataas or diretso pababa. So, ginawa niya, ipaganyan-ganyan na lang siya. So, dito sa day 1, pwede tayong mag-buy, pwede tayong mag-sell. So, dito sa hour 4, balik natin sa template natin. So, makita natin na meron tayo ditong indicator. Ito, meron tayong resistance level. So, itong resistance na to, yan, kung titingnan natin, pansin mo to, lagyan natin ng arrow yan. Yan. Makita mo yan? Tumaas lang dyan. Pagdating sa level na to, bumagsak. So, tingnan pa natin. Lagyan pa natin ng arrow. Up, insert, arrow, down. Ito, pagdating sa level to, bumagsak. Pagdating sa level na to, bumagsak. Yan. So, pagdating din sa level na to, bumagsak. Ayan. Meron pa dito isa. Pagdating sa level na to, bumagsak. So, ngayon, nandito naman siya sa level na ito. At ito, posibleng bumagsak din ulit to hanggang dito sa baba. So, ibig sabihin, napagandang sell nito base sa nakikita natin, di ba? So, magandang sell ito dito sa Euro GBP hour 4. So, ngayon sa hour 1, double check natin sa hour 1. So, dito, mas kitang-kita natin itong level na ito. Ayan. Ito pa, oh. Dumating dito, bumagsak. Dito, bumagsak. M30. Ayan. So, sa hour 1 saka sa hour 4, malinaw na magandang sell itong Euro GBP. Kaya para sa akin, okay na ako dito. Trade na ako dyan. Kaya markahan ko na yan ng 10. I-rate ko na yan ng 10. So, okay na. Dito naman tayo sa AUD GPY hour 1. AUD GPY hour 1. Tingnan natin yung pattern na nakita natin dito. AUD GPY sell, ang quality ay 70%.
R4 pala ito. Dito R1. Dalawa pala yung signal. So, tingnan natin yung R1. R1. Yan, ito. R1. So, rectangle yung pattern niya. Tapos, ang by signal, 70% yung quality. So, ito yun. Ito yung pattern niya, pag ganyan. Tapos, buy signal. Okay, so, pag nag-buy tayo dyan, yung stop loss natin dito sa baba, take profit natin ay dito sa taas banda. So, kung susukatin natin, take profit natin ay 30 pips, stop loss ay 23 pips. Kaya, okay. Mas malaki yung take profit natin. Ang tanong, maganda bang mag-buy dito? Kaya, tignan muna natin sa higher time frame. Tanggalin muna natin itong mga drawing natin, ibalik natin sa template. So, kapag nag-buy tayo dito, tagilid na agad tayo. So, nakikita nyo naman siguro yung nakikita ko. Nandyan siya ngayon sa resistance level. Kung makita mo, yan, lagyan natin ng linya para kitang-kita. So, itong mga level na to, yun yung parang mga tuktok. Pagdating sa taas, bagsak, bagsak. Taas, bagsak, taas, bagsak, taas, bagsak. So, ngayon, nandito sa taas. So, nasa tuktok ka na, nasa pinakataas ka na. So, magbabay ka pa dyan, ka pa ba dyan? So, hindi na, kasi posibleng nasa pinakataas ka na presyo, posibleng babagsak na yan. Okay, so posibleng namang lulusot yan, magbe-breakout. Pero, yun nga, hindi na natin pilitin. Hindi tayo kumbinsido dyan. So, itong buy, tanggalin natin to. Itong R1. Yan, R1 buy. So, tanggalin natin yung buy na signal. So, tingnan natin itong sell ngayon sa R4. Yung signal ng AUD-GPY na sell sa R4. Ito, R4. So, balik tayo sa R4. Template. So, ang pattern niyang binigay dito ay ito. Ayan, ganyan. Ayan. Mula dito, pataas. Ayan. So, ito yung nag-signal siya dito na mag-sell dito. Kasi itong candle na ito, nung nabigay siya ng signal, ay lumusot. Dito, lumusot. Ayan. So, lusot na pala ito dito. Ayan, ganyan yung pagka-drawing niya, ganyan. Ayan. So, lusot na siya. Kaya nagbigay siya ng sell signal. So, kapag nag-sell tayo dyan, stop loss natin ay dito sa taas. Dito. So, take profit natin dito sa baba. Ayan. So, kapag sinukat natin, stop loss natin ay 45, take profit natin ay 64. Kaya mas malaki yung take profit natin. Okay, so magandang trade ito. So tingnan natin sa day 1. So yun nga, nakita natin na magandang mag-sell dyan. Hour 4, hour 1. Tingnan natin sa lower time frame. Baka may makita tayo na dagdag confirmation. So makita natin na meron ding level dito na nakalusot na sa level na yan. So itong mga pula na ito, mga pula na candle, lumusot na siya sa level na yan. Diretso na siya pababa. So ito, magandang sell din ito sa AUD-GPY. Kaya ito, mamarkan ko rin ito ng 9. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa GBP CAD, hour 4. GBP CAD, hour 4. Okay, GBP CAD, template. Refresh mo natin yung template para matanggal yung drawing. Titingnan natin yung signal. GBP CAD, hour 4. So, channel down. Drawing natin. Ito yung channel niya. Ayan. So ngayon, nag-signal siya ng sell dito. Yan, kasi pababa yung channel. At pag nag-sell tayo dito, stop loss natin. So dito natin banda ilalagay sa taas nito. Okay? Take profit natin, lagyan natin sa inabot, so dito banda. So kapag ganyan yung setup natin, ilan yung stop loss natin? 85 pips. Yung take profit natin ay 68 pips. So mas malaki yung stop loss, kaya babaan natin ng konti, titingnan natin. So pag binabaan natin ng konti, makita natin 72, take profit natin ay 66. So mas malaki pa rin yung stop loss. Kaya i-zoom out natin. Okay? So ito, magandang trade din ito kasi
downtrend niya. Kita naman natin sa OR4 yung channel, di ba? So ito, kung talagang pipilitin mo, pwede mo pang isagad yung stop loss mo hanggang dito, sa taas nito. Okay? Kahit bumaba ka na dito banda, kung pipilitin mo talagang i-trade ito. Kasi magandang trade naman. 51 yung stop loss, 65 yung take profit. Pwede na. Tingnan natin sa M30, dagdag confirmation. So meron din tayo ditong shooting star candle, kung nakikita nyo. Ito, shooting star tawag dyan. Yung mahaba yung buntot, maliit yung ulo ng pababa. Ibig sabihin, nag-signal siya na sinubukan niyang lumusot sa taas pero tinulak siya pababa. Kung makita niyo yung sunod na candle, bagsak. So magandang confirmation din yan na nandito sa level na ito, may indicator tayo dyan, may guhit, tapos may shooting star. So sa day 1 naman, makita natin na galing din siya sa, ayan, may shooting star din dito sa taas, sa mga level na yan. Tinutulak na siya pababa, nandito siya galing sa tuktok pababa. So para sa akin, magandang trade din ito. Ayan, mas makita natin dito sa hour 1. So ito, i-rate ko rin ito ng 9. So, kaya marami rin tayong trade ngayon. Ayan, so Euro GPY, Euro NCD. So nasa 5 yung magiging trade natin ngayon. Kasi itong Euro NCD, 8 naman yung ratings natin. Iti-trade na rin natin yan. So ngayon, titingnan natin kung hindi ba magkakontra yung mga trade natin. Okay, so dito, Euro, yung mga Euro natin, buy. Pero dito sa Euro GBP, sell yung signal natin sa Euro. So magkakontra sila. Euro GPY tsaka Euro GBP, magkakontra sila. Di ba? Sa Euro NCD, buy din sa Euro MCD. So balikan natin kung alin ba yung pipiliin natin. Itong buy ba tayo sa Euro or sell ba tayo sa Euro? Tingnan natin yung Euro NCD ulit. So makita natin hindi tugma, di ba? So dapat sell lang tayo sa Euro. So bakit hindi tayo magte-trade tayo ng buy yung isa, tapos yung isa naman ay sell. So magka-kontra, di ba? So Euro NCD, ang trade natin dito ay buy. M15. Buy. So, tingnan natin ulit buy yung trade natin sa Euro NCD, pero yung analyze natin kanina, tingin ko parang ito yung nilagay natin. So, parang sell yung analyze natin dito. Ito na yung sa ano na to. Dito na to sa hour 4 pala, sa hour 4 na to. Ayan. Kaya nilagyan natin ng sell dyan. So, makita natin na parang mas lamang yung sell kasi nandito nga sa tuktok eh. 'Di ba? Yung mga euro ngayon, 'di ba? Euro GBP. Okay, so medyo nalito na tayo. So, check muna natin yung Euro GPY kung ano yung maging pasya natin sa Euro GPY. So, dapat piliin natin kung alin dyan yung iti-trade natin. Sell ba tayo sa Euro or buy ba tayo sa Euro? Tingnan natin sa Euro GPY. Sa hour 1, ang trade natin dyan ay buy. Euro GPY, hour 1 buy. Pero yung channel niya ay pababa. Check natin sa day 1, uptrend siya. Hour 4, nandito siya sa level na to, na tinutulak siya pataas. Hour 1. So, para sa akin, dito sa Euro GPY, buy ito, magandang buy ito. So, dito sa Euro NCD, hindi ako kumbinsido dyan, kaya tanggalin ko na yung Euro NCD. So ngayon, pagpipilian ko lang itong Euro GPY at Euro GBP. Tingnan natin ulit yung Euro GBP. Para malinaw na malinaw tayo. So sa Euro GBP, hour 4. Sell hour 4. So kung sell ito hour 4, 35 pips. So dito yung mga target, 55 pips. Mga 55 pips yan, yung take profit. Sa Euro GPY, ito ay hour 1, buy. Check natin sa hour 4, yan, buy. Halimbawa, buy tayo dyan. Yung mga take profit natin dyan ay 88 pips, stop loss ay mga 40 pips. So, kung ako ang pagpipiliin, base sa nakikita ko, kahit
ang solid yung trend nitong Euro GPY, solid pataas. Yan, solid pataas. Pero itong Euro GBP naman, talagang nasa tuktok na siya, di ba? Tapos bumalik na siya pababa. Ang takbo niya ay pababa na. Itong Euro GPY, solid siya pataas, pero makita natin, hindi natin napansin kanina, lagyan ko ng arrow nandito na rin pala yan sa tuktok. Ito, lagyan ko ng arrow dito. So, itong presyo niya ngayon, nandito rin sa tuktok, di ba? So, parang nasa peak na siya. Nasa ceiling na siya, pinakataas. So, posible nga na hanggang dyan na nga lang siya. Kaya, kung titingnan ko yung dalawa, magbabay ba ako sa tuktok? O magsisell ako sa tuktok? Diba? So, para sila hour 4. Ito daily sa Euro GPY, sa Euro GBP, hour 4. So, magsisell ako. Dito ako pipili sa sell kasi nasa taas na nga siya, di ba? Nasa mahal na siya. Posibleng diretso na siya pababa. So, mas napili ko yung Euro GBP kontra sa Euro GPY. At yung ratings din natin dito ay 10. So, yung pagdidesisyon nito, yun na yung depende na yan sa inyo. Depende kung ano yung indicator na gamit niyo, ano yung gamit yung analysis, ano yung diskarte nyo sa pag-analyze. So, nasa inyo na yan. Okay? So, pinapakita ko lang yung gusto ko naman na trade. Kasi meron tayong kanya-kanya Maaring yung gusto mo, yung Euro GPY. Gusto mo yun kaysa Euro GBP. Ako naman, mas tingin ko, mas gusto ko itong Euro GBP. Okay. So, ngayon, meron pa rin magkakontra tayo. Ayan. So, yan, itabi natin. Euro GBP, sell tayo. Ibig sabihin, dito sa GBP, sell tayo sa Euro, buy tayo sa GBP. So, sell yung trade natin dito. Pero dito sa GBP hour 4, sell tayo sa GBP. Tapos buy tayo sa CAD. So, ibig sabihin, magkabaliktad. Buy tayo dito sa Euro GBP, buy tayo sa GBP, pero dito ay sell tayo sa GBP CAD. So ngayon, pipilian na naman natin itong dalawa, itong GBP CAD saka Euro GBP. So tingnan natin itong GBP CAD, kung ano ba yung itsura nito. Pilian natin yan dalawa. So talagang salang-sala yung trade natin, talagang piling-pili talaga. GBP CAD. So ang trade natin dito, ang signal dito ay hour 4. Hour 4, channel down. So, ito yung channel down. Check natin sa day 1. So, magandang sell din ito sana. Kasi makita natin yung day 1 galing na sa taas, pababa na siya. Tsaka yung channel ng hour 4 ay talagang solid na pababa. Hour 1. Ayan, makita rin natin dito. So, dito lang tayo kanina medyo naanuhan sa position ng stop loss natin, di ba? So, dapat yung position ng stop loss natin ay dito. So, binaba pa natin para mas malaki yung take profit natin kaysa stop loss. So, meron tayong konting diferensya dito. Pero dito sa Euro GBP, saan ba yun? Sa Euro GBP, so, wala tayong problema sa stop loss natin kapag nilagay natin dito sa taas. Tapos dito yung take profit natin banda. Pasok na pasok pa rin. Mas malaki pa yung take profit natin. Kaya para sa akin, tapos na yung usapan, piliin ko na itong Euro GBP. Tanggalin ko itong GBP CAD. So ngayon, dalawa lang yung trade natin. So ayan, wala nang magkakontra. Euro GBP, AUD GPY, magkaibang currency pair. Okay, so trade na tayo dyan. Euro GBP, wait lang. So meron tayo ditong buy sa AUD CHF at ngayon ay magsisell tayo sa AUD GPY. AUD GPY. So, conflict sa trade natin sa AUD CHF, di ba? So, buy tayo dito. Ito, magsisell tayo. So, double check natin itong AUD GPY. So, salang-sala talaga. Tingnan natin. Magsisell tayo dito. Kasi nga, sa bagay, nasa tuktok na siya. Di ba? Posibleng hanggang dyan na lang siya. Pero, meron pa tayong trade sa AUD. Di ba? So, magkokontra sila. So, pag nangyari kasi, kung nakabuy tayo dito, tapos makasell tayo dito, mag-win yung isang trade natin, mag-loss din yung isang trade. So, parang walang kwenta lang din. Okay? So, hindi na natin isasama itong AUD GPY. So, sayang din sana ito. Double check muna natin.
So, magandang position din sana kasi nasa tuktok na siya. Ilang pips ito? 66 pips. Tingnan natin yung AUD-CHF natin. Double check natin yung AUD-CHF natin. Day 1, hour 4, hour 1. So, magkaiba naman sila ng forma. Dahil dito sa AUD-CHF, sa day 1, ang layo pa ng tuktok niya, di ba? So, pwede pa siyang tumaas hanggang doon. Pero dito sa, ayan, ilang pips na lang ba ito tatakbuhin ito sa take profit natin? Sa mga 40 pips na lang. Pero dito sa AUD-GPY, yung day 1 niya ay nasa tuktok siya, pababa. Okay, so medyo nasasayangan kasi ako sa trade na to eh. So, ibig sabihin, hindi sila parehas ng galaw masyado. So, ibig sabihin, kung posible itong bumaba, itong AUD-GPY, posibleng yung AUD-CHF naman na isa ay tumaas pa ng konti. Kasi hindi sila parehas ng galaw. Kasi, minsan kasi, or madalas, kapag parehas na AUD o parehas na USD, parehas yung galaw. So, ito, siguro, hindi malakas yung AUD, hindi rin siya mahina. Parang neutral lang siya. Ang nagdadala sa galaw niya ay yung GPY or yung CHF, yung kapartner niya na currency. So parang neutral lang siya, malakas yung CHF. Ibig sabihin mahina yung CHF kaya tataas yung presyo. Pero dito naman sa AUD-GPY, malakas yung GPY kaya bababa yung presyo sa AUD-GPY. So parang ganoon, neutral yung AUD sa tingin ko. Kaya ngayon, iti-trade na natin itong AUD-GPY, okay? So, final na ito, dalawang trade natin ngayon, Euro-GBP at AUD-GPY. So, mas maigi ito na nakikita natin na naguguluhan tayo para makita nyo rin kung paano tayo magdesisyon sa trade natin. Kasi itong trading talaga ay magulo talaga. 37 yung stop loss. So, take profit natin, babaan natin hanggang dito banda sa 49. Yan. So, sell na tayo sa Euro-GBP. Ang take profit natin ay 48 pips. So, punta na agad tayo sa position size calculator natin. Search lang sa Google para makalculate natin yung trade size natin or yung lot size, yung nilalagay natin dito. Para makwenta natin yung eksakto kung ilang dollar yung kikitain natin sa trade natin na 48 pips dito sa Euro-GBP. Dito sa account size, lagay mo lang kahit anong number. Tapos dito sa risk ratio, i-switch mo to money para pera yung kwentahan. Ilagay ko $50 kasi $50 yung target ko. Tapos yung pips na target ko, nakalagay dyan stop loss, pero yung take profit yung ilalagay ko dyan. 49 pips sa Euro-GBP. Currency pair, lipat mo lang sa Euro-GBP. Euro-GBP. Yan. Calculate. So, ang lot size natin ay 0.077 standard lots. Dahil ultra low micro yung account ko sa XM, i-times ko lang sa 100, kaya yan ay 7.7 microlots. 7.7, sell tayo. Adjust natin yung target natin, take profit natin, tapat natin dito sa minarkahan natin. Eksakto ko lang na $50. So ayan, $50 yung take profit natin dyan. Yung stop loss natin dito banda. So yan ay $38. So mas malaki yung take profit natin kaysa stop loss natin. So dalawa yung trade natin ngayon. Kung mag-win yung isa, tapos ma-loss yung isa, may profit pa rin tayo kasi mas malaki yung win natin kaysa sa loss. So, dito na tayo sa AUD-GPY. Trade na natin to. AUD-GPY. Ito ay hour 4. Okay, so magsisell tayo dito. Lipat natin sa hour 1 para mas malinaw. Yung mga level na stop loss natin sa taas, take profit natin sa baba. Kasi sell tayo, pababa yung market, kikita tayo pag pababa. Pag buy naman, kikita tayo pag pataas. So, 66 pips yung take profit natin. Stop loss natin ay 44. Kaya okay. So, 66 pips sa AUD-GPY. So, $50 pa rin yung take profit natin dyan. Calculate ko. 0.08 standard lot. Pag ginawa natin micro lot yan, dahil ultra low micro yung account ko sa XM yan, ay 0.08. 8 micro lots. 8. Okay, 8. Tapos, sell. Set up natin yung target natin. Yan, $50. Yung stop loss natin ay $33.
Okay, so total na trade natin na open trade ay 3. Yan, so abangan nyo bukas kung anong resulta nitong trade natin. I-review natin kung paano mag-win, paano mag-loss itong trade natin. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos tayo about forex trading. Yun lang, salamat.